Magandang umaga sa inyo mga buddy. At ang ating pupuntahan ay itong mismong lumang simbahan o itong church ruins. Dito nga sa bayan ng Nasugbu. Kuya, pababa ha. So ito pala yung church ruins mga buddy. Masalimuot ang kwento ng simbahan na to. Dahil ayon dun sa aking nabasa, marami mga taga Nasugbu ang ikinulong dito ng mga Kastila noong 1896 at sinunog. So tingnan ninyo yung natitirang wall na lamang ng simbahan. So itong pinakaloob na bahagi ay meron ng ginawang chapel na kung saan yung mga deboto every Friday ay nagsisindi ng kandila dito. Ingat ka. So ito yung isa sa pinaka pintuan niya sa gilid mga buddy. Ito yung nasa labas na bahagi na halos itong mga wall niya ay hindi na nakikita talaga. Nababalutan na, maganda umaga po. Nababalutan na po ng ng mga halaman itong lugar na to. Balete po. Ano pong pangalan ng simbahan na to dati? Lumang simbahan talaga. Lumang simbahan po. Okay po. So ano po ang kasaysayan nito? Ay, naku, ano pa ng Kastila. Oho. Ay, wala. Ubusan ako ng eh. Bakit po nasira ito? Binumba ng hapon. Binumba din ng hapon. Okay. Oho. Opo. Yung isa yung bago, naandun lang San Francis Xavier. Kasi dalawa ang aming patron. Oo. Ito yung... So, nung taghapon daw, binumba na rin to. Then, ito nga, nung panahon ng Kastila, ito ay sinunog. Kaya kung mapapansin niyo sa ibang bahagi ng wall niya mga buddy, medyo maitim. Maitim siya. At made of coral stone din. Yung kanyang mga wall. Ayan. So ito po ay anong 1896 ayon sa kasaysayan ay dito ikinulong yung mga taga Nasugbu ng mga Kastila at sinunog. Pero alam naman natin na ang mga Kastila ay inirerespeto yung kanilang mga simbahan na ginawa dito, pero kaya nga medyo may tanong na hindi kaya yung mga katipunero na kabalitaan noon na ang gumawa nito at hindi yung mga Kastila. Well, hindi natin alam mga buddy. Ang totoo na kwento ng kasaysayan ng lugar na to, pero yun yung nakasulat na kung saan ay maraming mga taga Nasugbu ang pinatay sa lugar na to. Sinunog daw. Sinunog ng mga Kastila. At ito namang bahaging ito ang pinaka kapilya na ginawa talaga dito sa mismong gitna ng simbahan. Ang nagsilbing dingding ng
kapilyang ito ay ang mismong wall ng lumang simbahan. Isang lumang simbahan, ang nasa loob ay ang bagong simbahan. So ito na yung pinaka-altar. At yung sa kabilang bahagi ay dingding din ng lumang simbahan ang ating makikita. Kung saan yung mga ugat ng balete ang bumabalot at ang nagpatibay dito. So may ilang bahagi na bago na yung pagkakagawa ng semento mga buddy, pero itong nakikita nyo ito ay original na wall ng lumang simbahan ng Nasugbu, Batangas. At ito naman ang makikita nyo paglabas. So hanggang dyan na lang mga buddy. At gusto ko lang ipakita sa inyo at ipaalam ang naging kasaysayan ng lugar na to. Ang lumang simbahan o yung church ruins ng Nasugbu, Batangas. The burning of lumang simbahan took place in 1896, a gallant but tragic episode in the Batangueños' fight for freedom. Hundreds of Nasugbueños perished inside the church when the townspeople incurred the wrath of Spanish authorities by joining the movement against their colonial master. So the ruins of the old church still stand on the old town. It no longer has a facade and the old roof is gone and there is little trace of the altar. What is left are the stone walls gripped by the roots of balete trees.